Ang buhay daw ng tao ay parang gulong mga boss. Minsan nasa taas ka at minsan nasa baba ka. Ano man ang marating mo sa buhay, wala kang karapatang magmalit ng kapwa mo. Baka isang araw, yung taong minamalit mo, mas mayaman pa sa'yo. Meron talagang mga tao na kahit simpleng lutuin, masarap. Pero bakit yung luto ko parang walang lasa? Nangyari. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Sarap mga boss. Luto ko ng kaldereta. Kaldereta nga pata ng baboy mga boss. Ang bango mga boss. Pakita ko sa inyo mga boss. Kaldereta ni Boss J mga boss. Batiin ko muna kayo mga boss, bago ang lahat. Nakatakin ako ngayon. Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Lunes sa amin dito sa Canada. At mag-aalas 11 po ng umaga. Wala pa pala alas 12 yan, di pa tanghali. At ito nga, nagluto ako ng kalderetang baboy. Isa to sa mga paborito ni Mrs. Ayan. At syempre, hindi kompleto ang regalo. Kung ano lang nandito sa rep at nandito sa pantry, yun na lang nilagay kong mga ingredients at kung anong nandito sa baba na gulay, yun lang ang nilagay ko. Kasi hindi naman talaga ako expert magluto. Meron talagang mga tao na kahit simpleng lutuin, masarap. Oo mga boss. Kasi nag-iisip ako sabi ko, hiningi ko yung recipe. Parehas naman kami ng recipe. Pero bakit yung luto ko parang walang lasa? Nangyari. Kahit yung misis ko, pinatikman ko, sabi niya, bakit hindi masarap? Hindi daw masarap mga boss. Pinagluto ko na, hindi pa daw masarap. Pinatikim ko sa anak ko. Hindi rin niya gusto. Ako na lang kumain. Kaysa itapon ko yan, pambira. May mga ganung senaryo, may ganung pagkakataon mga boss. Baka ikaw nanonood sa akin, masarap kang magluto. Share mo naman yan sa akin. Kasi yung mga niluluto ko dito, pinapanood ko lang yan sa YouTube. Nagluluto nga ako ng itlog, pritong itlog na lang, sunog pa Mga boss, habang ako'y nagluluto, may napanood akong movie kanina dito sa may salas namin. Ngayon lang kasi ako nakapag-vlog kasi nag-charge ako ng ng charger ko, ng battery. Sabi ko pag nakapag-charge na ako, magpa-vlog na ako. Share ko yung pagluluto ko ng kaldereta ni Boss J. Kaso ang tagal bago ma-full charge, full charge na. Malapit na maluto. Kaya paluto na. Nga pala, balik tayo. Nanood ako ng TV, napangiti ako habang nanonood. Totoo pala yung mga boss, Sensya na kayo, Atakin talaga ako. Yung, ako naniniwala ako dun yung ang buhay daw ng isang tayo parang gulong. Isa nasa taas ka, isa naman nasa baba ka. Like, ibig sabihin, siguro yung mga iba sa inyo na nagsimula sa mahirap, tapos biglang nakakatangat ng konti sa buhay, makaka-relate siguro sa akin yun dito sa aking kwento. Totoo yun mga boss, para sa akin. Ang buhay natin ang buhay ng isang tayo parang gulong. Ako dating tambay. Talagang pinagkakalandaan ko yung tambay ako tricycle driver, nag-construction.
At medyo naligaw ng landas. Konti lang naman mga boss. Puro ako barkada na sasabihin pa sa akin nung iba na wala kang mararating. Barkada mo, mga tambay, mga ganyan, etc. Sabi ko hindi naman. Siyempre, nag-aaral pa ako eh. Siyempre, wala pa na ako pag-graduate ko, maghanap na akong trabaho. Yung ganang mga boss, alam niyo yun, yung makikita ka sa labas ng kalsada nyo, yung nakasandal ka sa poste. Nakaganyan ka sa poste mga boss. Sama yung mga barkada mo. Tapos siyempre, makikita kayo ng mga marites. Tapos sabi, tambay na naman kayo dyan, nag-aabang na naman kayo, puro na naman kayo kalokohan. Wala yung mga gano'n mga boss. Hanggang sa graduate ako ng 4th year, dahil wala namang pera, nagharap na ako ng trabaho. Kung anong trabaho muna mga boss. Sa tricycle driver muna tayo, tapos extra construction. Yun yung buhay natin dati mga boss. Tatay ko nun hindi naman nag-aral ng high school. Parang hindi ko alam kung first year lang, tapos second year. Nanay ko hindi rin naman. Panganay pa ako. Alam niyo yung ganung paramdam na matatawahan na lang, mapapangiti ka bigla. Yung nag-iisa ka, tapos bigla ang mapapatawa. Lalo na pag may napanood ka na isang eksena na nakarelate ka. Bigla ang ngingiti na lang. Tulad ng ginawa ko kanina, para akong si Raul. Naalala ko lang. Dati, sa kalsada, pag dumadaan yung tropa mga mayaman, may kotse. Sabihin mo na lang, sana ako din. Pero, tayo ang buhay, di ba? Hindi ko pinagyayabang to ay sinishare ko lang sa inyo. Yung kung saan ako nagsimula at kung kahit pa paano meron na tayo konti ngayon na naipundar, masasabi natin na talagang meron na hawakan natin, na dadrive natin. Yan, tulad ng aking lumang kotse. Dito pa sa ibang bansa mga boss, mga ganong senaryo. At papasalamat ako sa Panginoon, di ba? Kasi siyempre, sabi nga nila na kung ano man ang hirap na pinagdadaanan mo, magpatuloy ka lang sa buhay. Patuloy ka lang sa pangarap mo, kung ano man ang pangarap mo. At huwag ka lang makakalimot magdasal. Walang imposible sa Panginoon. Ibibigay niya sa iyo yan. Hindi man ganun kadali, ganun kabilis, napakatagal na panahon, pero ibibigay niya sa iyo. Totoo yun mga boss. Totoo yun. Napatunayan ko yan sa sarili ko. Hindi ko pinangarap itong Canada. Siyempre, sa tulong din ng misis ko. Pero, may gabay pa rin ng Panginoon natin yan. Pinagkaloob pa rin sa atin. Alam mo kung bakit? Marami dito, pupunta yung babae or asawa mo pupunta dito. Pag na PR, kukunin yung mga anak para madala dito. Minsan, yung mga anak lang ang nakakapunta ng Canada. Si tatay o si nanay minsan naiiwan. Pero dapat makakapunta na siya dito kasi asawa siya. Married sila, madaling makapasok yun yung mga ganong antimano, permanent resident ka na pagpunta mo dito. Kaya lang minsan, meron talagang hindi pinapalad, hindi pinagkakaloob ng Diyos. Hindi makapunta-punta. Pinakarating na yung anak, nakuha na yung anak, si Mr. naiwan pa rin. May problema sa ganito, may problema sa papel. Alam niyo ibig sabihin mga boss? Yun yung sinasabi ko na ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Hindi nga lang ganun kadali. Diba? Ang naniniwala ko dyan kaya totoo talaga yun na ang buhay ng isang tao ay parang gulong. Isa nasa taas, isa nasa baba. At natutunan ko din dun sa mga ibang tao na medyo nagsasalita ng hindi maganda sa akin nung dati. Kasi hindi nga ako nag-aral. Na kung ano yung narinig ko, hindi ko dinibdib yun. Ginawa ko yung
inspirasyon. Sabi ko, magpapatuloy ako sa buhay. Susunod, hindi na nila umaakit ang tambay. Hindi na nila umaakit ang tambay na walang kinakain. Hindi nila umaakit ang tambay na nakatayo lang sa poste. Makakita nila ako, nakasandal na sa kotse. Joke lang mga boss. De, ano lang yun, medyo patawa lang mga boss. Pero hindi naman malayong mangyari, di ba? Kasi, siyempre kahit paano meron tayong kinikita dito, hindi man ganun kalaki. Pero nasa sa atin pa rin yung kung paano tayo mag-ipon. Maliit man o malaki kinikita mo, kung may control ka sa pera, may goal ka, makakapag-ipon ka. Pero kung ang gusto mo, pag may hawak kang pera, parang nangangatay kamay mo. Pag nakita mo yung tropa mo, yayayain mo, bili ka dito, bili ka niyan, wala talaga maiipon. Di ba? Kaya, minsan, pag dumating sa punto na nag-asawa ka na, pag kinukontrol ka ng misis mo, pagdating sa mga bagay na gusto mo, minsan makinig ka. Dahil minsan, magpapasalamat ka pa sa kanya kung bakit kanya kinontrol sa bagay na alam mo, gusto mong bilhin na sobrang mahal pero gusto mo na agad makuha. Alam niyo yung mga gano'n, mga ibig ko sabihin. At meron tayo na mga kababayan na naging PR lang dito sa Canada, hindi ka nakilala. Dapat hindi ganon mga boss. Minsan pagbago ka dito sa Canada, nagkaroon ka ng bad experience sa mga naging katrabaho mo na mga citizen na dito or PR na dito. Ikaw bago pa lang. Tapos nagkaroon ka ng bad experience. Parang minaliit ka ba? Parang ganyan, etc. Dapat wag mo yung dibdibin. Wag mo yung dibdibin. At wag na wag mong gagawin sa mga bago pag ikaw naman ang na-PR. Hanggat maaari na pakitunguhan mo yung mga bago. I-embrace mo sila. Ituro mo sa kanila, hindi mo naman eksaktong ituro. Ikaw yung maging good example. Na hindi porket PR ako, bago ka, dapat ikaw ang makisama sa akin, PR ako dito, pambira, bago ka pala. Dapat hindi ganun mga boss. Itrato mo siya na parang brotherhood kayo. Magtropa kayo, magkaibigan kayo, bago man yan, o PR man yan, o citizen man yan. Pare-parehas kayo. Pare-parehas kayo nandito sa Canada para magtrabaho. May pangarap ka, may pangarap din siya. Kahit sa bago, respetuhin mo siya, huwag mo siyang malitin. I-guide mo siya kung ano yung mga tinatanong niya sa'yo, turuan mo siya. Dahil tatandaan mo, doon ka rin nanggaling. Nanggaling ka din sa pagiging bago na hindi ka pa PR. Yung mga boss, hindi ko sinasabi na meron akong kakilalang ganun. Ayon lang ito sa mga ibang tao na nakakausap ko na meron daw silang kakilala, ganun, ganyan. Para sa akin, dapat hindi ganun. Dapat respetuhin mo sila kahit bago sila. Kasi minsan kahit PR ka na, yung mga bagong yan, baka mas marami pa silang alam sa'yo. Meron ka rin matututunan sa kanila. Ganun lang yung mga boss. Barkadahin mo sila, pakisamahan mo sila ng maayos, kung ano yung bad experience mo ng bago ka, wag mong gawin sa kanila. Ituro mo sa kanila kung ano yung magandang pakikitungo sa kapwa pag ikaw ay naging PR na dito. Para maging good example ka sa kanila. Para pag naman may dumating, sila naman yung na-PR, sila na rin yung mag-guide doon, magtuturo, pakikisamahan. Diba? Magaan sa pakiramdam yung gano'n. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Baka yung taong minamaliit mo, baka isang araw lalapit ka rin sa kanya. Hindi man sa alam mo yan, hindi man sa pera,
Pero sa ibang bagay, nandun siya handang tumulong sa'yo kahit siya ay bago pa lang. Pero ang tingin mo sa kanya ganito kaliit, yung pala, tutulungan ka rin pala niya, hihingi ka rin pala ng tulong sa kanya. Alam mo yung mga ganong sitwasyon mga boss. Sinare ko lang sa inyo to kasi, yun nga, yung naalala ko kasi yung nakaraan ko, nung ako ay tambay. Hindi ko kinakaya yung mga boss, yung sabi ko talaga sa inyo yung totoo. Kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, papakita ko sa inyo mga boss. Sino yung mga barkada ko doon, saan ako tumatambay, mga tricycle driver doon, mga barkada ko. At ngayong araw na to mga boss, wala akong pasok ngayon sa IGA eh. Pero meron akong part-time 7-Eleven. Mamaya pa naman alas 5. Papatuka muna pala akong kalapate. Samahan nyo ako mga boss. Anong oras na ba? Mag-alas 11 na. Wait lang. Nag-charge kasi ako ng phone eh. Charge ko yung phone ko. Let's go. Sapatos ako, malamig doon mga boss eh. Wala nang stow kaya lang napakahangin mga boss. Windy. At mga boss, kung ano man ang marating mo sa buhay, wala kang karapatang magmaliit ng kapwa mo. Wala kang dapat ipagyabang sa kapwa mo o kahit kaninong tao. Tandaan mo mga boss, pahiram lang ito sa atin ng Diyos. Lahat ng kung anong meron ka dito sa lupa, pag ikaw nawala, hindi mo na madadala sa langit. Yan ay pahiram lang sa'yo ng Diyos. Huwag mong ipagmalaki, pagyabang, bagkus, kahit konti magbahagi ka sa kapwa mo. Ganun lang yan mga boss. Hindi ako madrama sa buhay mga boss. Pag galing ka talaga sa hirap, medyo marami ka talagang kwento. Dahil marami kang alaala na pinagdaanan mo na hindi pinagdaanan ng iba. Kasi ikaw galing ka sa hirap eh. Yung ibang tao, nagkaisip, maganda na yung pamumuhay nila. So ngayon, bilang isang mahirap, kapag ikaw ay nakaangat sa buhay, nagkaroon ng magandang trabaho, nakapag-ibang bansa ka, kung maaalala sa isip mo yun, babalik sa isip mo yun, yung mga hirap na pinagdaanan mo. At isa yon sa magpapatibay ng loob mo. Nasasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako babalik sa ganung buhay. At hindi ko na ipaparanas yung ganung buhay na dinanas ko, hindi ko na ipapadanas sa aking magiging pamilya, sa aking magiging anak. Ganun yung mga. Hindi ako perfectong tao. Baka sabihin nyo, si Boss G, kala mo kung sino magsalita. Hindi mga boss, sinishare ko nga sa inyo eh. Kung ano yung mga mistake ko sa buhay. Hindi ko sinishare sa inyo yung mga na-achieve ko, yung ganito, ganyan. Wala naman ako nun eh. Wala akong gano'n mga boss. Kaya, sorry. Wala akong mga medalya. Wala akong gano'n mga boss. Di ako first honor, mga boss. Wala akong mga ganun eh. Sorry. Simpleng tao lang tayo. Ito yung mga boss oh. Lamig. Ito mga boss oh. Ito yan,
Nakikita nyo ba yung kalsada na yan mga boss? Malapit din naman kami sa highway. Nagkataon lang na etong likod namin parang nato yung ilog. Yan, mahaba yan hanggang dun. Tapos yung ilog na yan, pagliban mo dyan sa kabila, andyan na yung malaking company, ang CN, kung saan naririnig nyo sa aking vlog yung daan ng train. Ayun mga boss, halika na, magpatukan na tayo. Dami kong trabaho mga boss, oh. Tatrabahuin ko to. Konti lang naman yan, kalat na yan, kayang kaya ko yan. Isang basong tubig kasya na sa kanila yan mga boss. Yun, narinig ko na aking mga kaibigan. Wait lang, papasok ako dyan. Tayo lang kayo. Dami pang tubig oh. Pero madumi. Gilala kong maigi yan mga boss. Baka makain ng squirrel yan. Kakainin ko yung squirrel. Pag kinain nila yan mga boss, kakainin ko yung squirrel na yan. Baka marinig ako. Summer, dami activities mga boss. Practice kami ng volleyball dito.